Nagalab mo ko ha. Yan pero. Parang merong Gaya wala, hindi ka na makablog ng ganito. Relax lang. Relax lang. Hirap mag-vlog eh. Mamaya ipasok yung dila sa bibig ko eh. Okay. Burado na yung mukha ko. Burat. Lakas ng ano doon, bahing ng lola. Verify. Sponge. Face sponge. Kita mo yan? Alien. Verify. Alien. Brain sucker. Joke lang. Pais lang. May excited na rin, no? Wala na. Bukas na ako mag-vlog. Pagka ganito ng ganito, nakakaawa naman kung tatayo ako eh. Lalambing eh. Dami, no? Pagka ganito kasing humihiga sa akin, nagpapa-embrace, no? Parang namimiss na ako. Pagka nagtagal kasi ako sa Manila, talagang sobrang mga tong aso eh. Sacrifice din on their part. Stress ba? Stress sila. Kung may stress man ako sa buhay, ikaka-stress ko yung kunyari, may nanganganak, pas wala ako. Yung mga ganun ba, iniisip yung mga tuta, o kaya kung may kinakain pa ito, mga to. Pero yung stress sa mga nangyayari sa gobyerno, yung sinampang kaso ni Torre, wala yun. Hindi naman dapat yun. Kasi simple lang yan eh, para hindi kayo ma-stress. Sipin nyo kung tama o mali. Nasa tama ako, nasa tama tayo, kaya hindi ka dapat ma-stress. Kakampi mo langit. Kung sila yung mali, kakampi nila, demonyo. Hindi dapat pagka-stressan yan. Hayaan mo sila ang ma-stress. Problema nila, kunyaring palabas sila ng resolution sa DOJ na kakasuhan ako, o kaya ipapawarrant of arrest ako. Okay lang, mawarrant of arrest. Hindi ako magpapa-bail. Problema nila ngayon kulong ako. Pagka namatay ako sa loob ng kulungan, magalit na talaga ang taong bayan, magalit ang FBM. Laki na problema nila. Sila yung mas stress dapat, hindi ako.
Tsaka ay isang warrant of arrest lang. Sa kanila, multiple warrant of arrest yung mangyayari sa kanila pagka umikot ang gulong. Wanted silang lahat. Wanted silang lahat. Oh. Kasi kala nila, sila lang yung may power. May power taong bayan. Kaya huwag kayo magpapaka-stress sa mga pangyayari na yan. Oh. Kita mo nga, lumalaban pa yung yung 37 na sila, Attorney Trixie, Joy, MJ, KLC, Cathy, lahat sila. May pag-asa pa na tumino, although mabagal. Kasi it seems na it would appear na yung Supreme Court kakampi ng taong bayan. Yun yung saving grace ba. So, relax lang talaga relax lang ang FGF unless na persahin ng Malacanang. Sila yung mag-destabilize sa sarili nila at sila yung mag-cause ng sarili nilang pagkatanggal sa gobyerno. Because it's the people. It's the people ang dapat ang masunod. Yun yung nakalimutan nila. We, the sovereign Filipino people, na lagi kong ini-stress, lagi kong natandaan ninyo, kasi never again should it happen na ang taong bayan ay feeling helpless. Ang taong bayan dapat ang pinaglilingkuran at hindi ang kinukutusan o kaya yung ginagatasan. Mga walang yan, mga nasa gobyerno Isipin mo, 15-30 sumusweldo. For doing what? Supposed to be, if you have 1 million government workers, they should be working for 100 million Filipinos. So, dapat sila yung na hihirapan. Sila yung nagwo-worry, how will they render service properly. Diba? Ang laki dapat ng balik sa taong bayan. They're being paid. And tayo, nahabol natin yung magbigay ng taxes sa kanila para lang matustusan yung gobyerno. Para matustusan yung gobyerno. Diba? So, hindi pwede yung asal nila asal masasamang tao Sila lang ba yung may power? Ma-arugante sila? Hindi pwede yun. Tapos gagamitin yung batas laban sa taong bayan. Yung batas, ginawa yan para proteksyon ng taong bayan. Because we desire a government that is just, that is within the bounds ng gusto natin, yung aspirations natin, yung ideals na gusto natin. Ayaw natin ng gobyerno magnanakaw. Ayaw natin ng gobyernong abusado. Ano ba ginagawa ng mga to? Kaya kay mga Pilipino na nagpipilit na kayo na sa tama, let me tell you, mali kayo. Ang linaw-linaw na ninanakawan tayo. Ang linaw-linaw na abusado sila. Ang linaw-linaw na may korupsyon, may droga, may komunista sa gobyerno. Tapos hasta kayo na Figaro. Kilala ka? Figaro. Ayan. Away na kayo. Ito yung dalawang lalaki. So ngayon, dahil sa nangyayari yung mga korte-kortehan na yan, nakita ng mga tao na pwede pala yung korte. Sige. Kasi para sa isang mamamayang Pilipino, magastos yan, korte. Kaya ang magdedemanda talaga ay magpapile yung talagang may kakayanan. Lalo siya naintindihan yung batas, mga lawyer. No? Hindi kagaya nung mag-rally na mag-rally. Walang mangyayari doon sa rally-rally. And then you're hoping for people power. Yung mga tao hindi makalabas. Ba't Makate? Wala namang kuto Hindi ka naliligo naliligo. Bungi ka na. Bungi na
Rio. Rio. Huwag matakot. So, yun yung ano. Laging ano pag-usapan na lang natin yung mga solusyon. So, mga susunod na vlog ko, panay solusyon na lang. Para may pupuntahan tayo. At saka kung ma-pick up man ng mga politiko na tatakbo, ma-pick up nila, at least, nandyan yung idea. Diba? Hindi tayo totally. Hindi tayo matatalo. Panalo tayo. Yan ang nakikita ko, panalo taong bayan. Magbabagong Pilipinas for the good. Mawawala yung kurakot. Pagpapapatayin man yung mga kurakot. Sa tingin ko, pagka umikot ang gulong, kasi ang taong bayan, lahat, you will all be pissed off na talagang sobra na, tama na, baguhin na natin, i-reboot natin talaga. Ganun ang thinking ng taong bayan. Mga damukong mga politiko, sarili na inisip, kaya hindi sila nakakonect sa ano Uy. Ivory. Doon pala yung ulo. Ivory. Ito yun. Si Inday. Inday. So, yun na nga, Yung impeachment, walang mangyayari. Sa totoo lang, isa yan dapat ayusin natin, yung impeachment. Yung batas natin, we have to review yung impeachment laws natin because it has been used to forward a political agenda. Yung unang-una dun sa panahon nung kay Estrada, impeachment, yung mismong Senate nag-walk out, mga Senate judges nag-walk out, tapos nag-people power na. Yung envelope, di ba? Imagine, tapos nung tinanggal si Estrada. Elected ng taong bayan si Estrada. Pinagplanuhan siya, tinanggal, diniin sa waiting. Yun yung And then, ginamit yung impeachment. Tawag kay Corona, bayaran. May 50 milyones yung lumabas noon, bawat isa na sa boboto. Yun yung allegation. Never proven, pero ugong na ugong yun. Ang bigayan dun sa Malacanang at the time, 50 million, And then, naging template na. So, ngayon, yung kay Inday Sara, ganun din. Pinipilit yung 125 million in all those articles of impeachment, pinwersa, nagkabayaran, allegedly, 150 million, 50 million cash, 100 million in allotment. 32 billion plus in a day na nagamit. Kaya hindi naman nila pera yun. So, we have to review our impeachment laws. Sa totoo lang sa akin, ang pabor ako, tanggalin niya impeachment. Tapos nun, Council of Elders na lang. Kung meron kayong reklamo sa isang posisyon, Council of Elders na lang. Patawag lang ng official pagka they have the power to terminate the government official. Presidente down the line. Alam niyo ba yung gasto sa impeachment? Mga walang yan. Kung sila, kala mo honorable, wala silang right na mag-impeach ng VP Sara. Wala silang right. Lahat sila. They have no right to impeach Inday Sara because they are all questionable in character. Yun yung sa akin. Honorable, panay mga gago itong mga natin, itong mga congressman tsaka senator. And then they will impeach the vice president who is elected by 32 million na Pilipino. Kalokohan yun. Hindi tama. Kaya, yung impeachment na yung kalokohan actually. Kahit saan nyo daanin, sa akin, in my own personal opinion, the impeachment is a sham. Budol. Kalokohan. It's a waste of government money. It's a waste of people's money.
Siyempre may unang banat nila, 32 billion yung allegedly na lumabas. Concerned sila sa na 125 million. Yung billion, 2 billion na pondo nila for travel expenses, hindi naman explain. Tinanong nila Badoy at ni Kairik, hindi naman explain yun hanggang ngayon. Tanga naman yan. Yung mga confidential fund, binibira nila yung confidential fund ng Vice President. Bakit hindi birahin lahat ng 400 na agencies na may confidential fund? Kung talagang transparent, kung talagang nasa puso nila yung pagsaserve sa taong bayan, imbestigahan lahat, magbulat-latan tayo. Kung gusto nyo ganon, People's Court ang mag-imbestiga. Yun sa akin. Pagka umikot ang gulong at nagkaroon tayo ng ng tamang proseso, transformation na government, transition government, litisin natin lahat yan. Mga walang yang animal na yan. Nakala mo ma-honorable eh. Hindi naman eh. Nakala ko mag-aasta sila. Akala mo they are righteous in their own ways. Hindi eh. Yung Resolution 10 na nga eh. Lahat kayo may sabit eh. Resolution 10, lahat kayo na tumatakbo dyan. Lahat kayo na may politiko dyan. Congressman, senator. Lahat kayo may problema kayo. Resolution 10. Doon pa lang. Paano kayo magle-liquidate ng walang resibo? Mga hinayo pa kayo. And then you will call yourselves honorable. Hindi tama eh. Na pati mga aso na stress dahil sa kagaguhan ng mga hayop na yan. Hindi tama yung kaya dapat yan, wala nang impeachment, tanggalin yan sa i-amend natin yung Constitution in such a way na wala na impeachment. May babanat. Tignan nyo ang proseso, magbobotohan sa Kamara. Doon pa lang kita-kita nyo na how many times na may impeachment na nadadaan sa pera. No? Dinadaan sa pera. Political pag ikaw kalaban, potential kang presidential candidate ka, yayariin ka. Oh. Kaya nga, kung sino may hawak ng pera, kung sino may hawak ng kaban ng bayan, yun, sila magkokontrol. Kaya nilang bayaran lahat. As if honorable silang lahat. Hindi naman. So why will we continue with an impeachment na sistema, inaabuso? Inaabuso. No? Kaya, hindi dapat. Ito, magdoon ka, magsalita ka. Hindi dapat. Hindi dapat. So, anong dapat gawin? Ang dapat gawin, yung Council of Elders na lang. There's a better way of doing this. Rather than involving the whole Congress, lower house and the Senate, magiging Senate judges, ipipilit, ipupwersa yung desisyon na tanggalin ng Vice President na hinalal ng taong bayan 32 million, tapos susundan niya ng i-impeach nila yung Presidente na hinalal ng 31 million, para lang mayupo yung putragis na yung may ambisyon, si Tamba, o yung komunista, o sino ilalagay nila, which is baka Tamba rin. So yung ploy na yan, ginagago nila taong bayan eh. Impeach mo na si Inday, tanggal siya, magkaroon ng Vice President. And then impeach si Bongbong, kasi tanga eh. Wala siya in control, hindi na siya in control eh. O tanggal din siya. Yung Vice President, angat, magiging presidente. Sino yon? Si Tamba. And then ilalagay, meanwhile yung Armed Forces at PNP, aanga-anga kayo. Nantokwa kayo. Kaya nga, this will explode. Filipino people, this will explode. Government of the Republic of the Philippines, kayo dyan mga nakaupo, this will explode right in your faces. Sinasabi ko sa inyo, I believe so, na dadating yung punto na pigang-piga yung tao at magdedeklara ang taong bayan ng revolusyon. Doon kayo matakot. Pagka taong bayan nagdeklara ng revolusyon, irereport nila lahat, hahanapin kayo kahit saan kayo lupalop magtago. Yun yung hindi nyo nakikita. Kasi kayo eh.
baliw na baliw kayo, lasing na lasing kayo sa inyong mga pinagagawa. Akala ninyo forever kayo. Hindi naman. Yung pagkapangyarihan ninyo, yung authority ninyo, nanggaling sa taong bayan. Nanggaling sa taong bayan. And pwedeng bawiin ng taong bayan anytime. Anytime. Tandaan mo yun. Kayang bawiin ng taong bayan anytime. Isa lang ang tumayo dyan, kita nyo, naghihintayan lahat Naghihintayan lahat. May tumayo lang dyan, mag-lead ng revolusyon, kita nyo. Natapos yan Kaya kayo sa gobyerno, the only way out is good governance. Gawin nyo yung tama, the way you promise sa inyong sumpa na you will uphold the Constitution, nandun lahat sa Constitution. Gawin ninyo yung tama. Hindi pwede yung pinagagawa nyo ngayon, nililin lang yung taong bayan, inaabuso nyo yung taong bayan, naabuso nyo, kinanakaw nyo yung pera. Hindi pwede yun. Tapos kayo yung galit, kayo yung pikon, pagka nilabanan kayo, gagamitin nyo yung batas laban sa taong bayan. Hindi pwede yun. Matatapos kayo. Either matatapos kayo by the ballot, assuming hindi nyo idadayain, pagka dinaya nyo, revolusyon ang labas nun. Or matatalo kayo by the barrel of the gun. Mag-aalsala ng tao, hindi nare-respetuhin yung batas kasi binaboy ninyo yung batas. Magkakaroon ng revolusyon, matatalo kayo kasi ang kalaban, taong bayan. At saka mga aso, aw-aw, aw-aw. Oh. So, yun lang. Mali yung impeachment. It has been abused, no? Yung impeachment laws natin, we have to review it. Sa Constitution natin, we have to review it because masyadong inaabuso no? Nakapantulong na ako no? Paano, hindi ako makabangon mga miga sa akin lalambing yung mga aso. So yun lang. Wala nang impeachment. Pagka umikot ang gulong, wala nang impeachment. Pagka nag-reboot tayo, tanggalin natin impeachment, kalokohan yan. As if na ano na lang, Council of Elders na lang, diretso doon. Kasuhan, merong criteria. Nyari, 10-point criteria na go, no go lang yun. Pagka bumagsak siya sa botohan, tanggal na yung opisyal. Wala nang impeachment. Kalokohan yung ginagawa nila. Meron pang mga boboto, 3/4 ng Congress. Imagine, 3/4 ng 300. Kung boboto ko, ilan yung bumoto? 200 something, 45. Ginastusan lahat yun. Oh. And then what? Ngayon, hinihintay mo, magiging Senate judges, sinabon na recess. Ngayon, ipipilit pa nila. Or pagkaupo ng bagong Senate. Di pa nga nananalo, di pa nahalal. Meron ng trabaho na nag-aantay. Ano ba yan? Okay sana kung lahat sila malinis. No? Pero pare-pare silang mabaho. Hindi pwede. You cannot trust any result from an impeachment proceeding when the judges themselves and the ones who elevated it to a full-blown trial, the one who found the form at saka yung ang tawag doon, probable cause, yung Congress, are questionable in character. Hindi tama. Sa sa korte pinapa-inhibit mo yung judge pagka nakita mong bias yung judge O paano to? How can you come out with an honest opinion, an honest verdict na loko-loko yung vice president? Kayo mismo mga judges may question. Anak ng tokwa. Ang dali-daling questionin yan Lahat sila resolution 10, questionable yung karakter nila Ba't sila nagle-liquidate without resibo? O di questionable yung mga karakter na mga yan. And then tayo, para tayong tinatanga ng mga loko-lokong yan. Kalokohan niya impeachment na yan. At kung ako masusunod, tanggalin ko talaga yan. Ayusin natin yung natin, konstitusyon natin. Amend natin na huwag na tayong gumastos ng ganyan. Diyos ko, patawag na lang yung opisyal ng gobyerno
imbestigahan, and then pagka with cause, merong mga parameters, tanggalin. Hindi yung ganyan. Ang daming involved. Sipin mo, upo yung buong Senado ng Senate judges. Diyos ko, may prosecutor galing sa Congress. May Mario Joseph yan. Paano nga ginagawa yung teleserye? Ginagawa yung teleserye, kalokohan. Again, okay sana kung hindi questionable ang karakter ng mga congressman at ng mga senator. Okay sana kung hindi sinisingle out ang Vice President sa 400 na merong intelligence fund. Ang babaw at saka diabolical, no? Kitang-kita yung iniisip nila, yung pinaplano nila. Gusto lang nilang i-neutralize yung kalaban sa politika. Yun. Punuin nyo pa taong bayan. Tatawanan ko lang kayo pagka napuno ang taong bayan at naglabasan yung 32 million. Subukan ninyo. Binibira ninyo, akala ninyo yung 32 million na natipak na. Hindi. Hindi natitipak yun. Kasi anong rason para tipakin yun? Kitang-kita ng tao na ginagago nyo Sabi ko nga questionable kayong lahat. Tapos ipipilit nyo ipin down ang isang opisyal na minamahal ng tao. At least yung tatay niya minamahal ng tao. May binigay sa Pilipinas. Kayo wala kayong binigay. Pag nanakaw yung ginawa nyo. Panisama ng loob binigay nyo. Anong gagawin nyo ngayon? Pipilit nyo tanggalin? Go ahead. Kasi kahit we go through the process na mag-televise yan, magpagalingan kayo, at the end of it all, it will be a revolution. Sinasabi ko sa inyo, kasuhan nyo ko. So what? Kasuhan nyo ko. It will still be a revolution. Kasuhan nyo ko. Mga gago. Sino matakot sa inyo na? Wala kayong credibility para matakot sa inyong tao. May stress lang ang aso sa inyo. Okay? Stress ka na? Huwag ka may stress Huwag na all those in favor of revolution, raise your hand. Yeah! Okay, sige na. Hanggang doon na lang ako. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.